Good noon. It's 12:10 Philippine time. Magandang tanghali, bayan. Kagabi lang tayo nagkaroon ng proclamation. Preaching kasi po ay proclamation. So paano ka maging trumpeta ng Diyos kung hindi mo kinausap ang Diyos? Hindi pwedeng study ka lang at sabihin mo ito yung topic ko. Ang revealed na church ay iba po ang church na religion at ang church na revealed. Diba? Sabi ni Jesus, well, I build my church upon the revelation. Ang revelation po ay produced naman nandiyan sa ating Bible na nagsasabi ng future. Kapag ikaw ay hindi born again, hindi futuristic yung mga words mo, maging sa prayer mo. Ang prayer ng isang, alam mo yung futuristic, prophecy, prophetic, future, yung dineclare ni Jesus, future yun. Kaya sabi ko, kinukorek ko na ngayon dahil may mature na tayo. Ang calling po ni Pastora is to mature you. Why? Because the Bible said, equipping the saints ay para sa mature Christian lang. Kaya hindi siya effective sa immature. Kahit na 28 years ka pang nag-equipping, kung hindi ka mature, lahat ng pinag-aralan mo, may thousands live streams na tayo, pero wala ni isa na lumalabas sa'yo, it means to say, walang pumasok. Kaya nga, in these last days, deception is the game. Sa loob mismo ng church or the body of Christ. Remember, ang totoong body of Christ po ay hindi yung inyong sekta. Ang totoong body of Christ ang katawan na sinidlan ng Holy Spirit. Very clear. Kaya nga, you must be born again. Not unless a man be born again. John 3:3, paki-check. Not unless na ang tao ay ma-born of God or born of the Word. Masabi ka lang na born of the Word ka kung nakikita sa iyo ang salita ng Diyos. Hindi yung naririnig lang. Ako very careful ako ngayon. Yung makita mo mga Kristiyano ngayon, si God, si God, si God. Hindi na-mention si Jesus Christ. Hindi po yan. The church or the body of Christ is the people who believe in the Lord Jesus Christ. Yes. Iglesia ni Cristo is not yung grupo nila, nakikitaan mo na they don't believe in Jesus. So magbasa ko tayo ng Bible para mag-correct tayo. Ang church ay dyan po sa Ephesians 4:11 and 12. Para bumuo ng katawan ni Kristo ay yung mga born muna of God. Not unless ma-born of God ka. How could you say na ikaw ay believer, hindi mo kilala si Jesus? Alright, so yung head is si Jesus. Meron siyang katawan. Yung katawan niya, paano kang matawag na katawan? Ikaw ay na-develop na under sa 5 services, yung 5-fold services, yung ministry. Apostleship, meron ba tayo? Foundational yan. Teaching, meron ba tayo? Yes. Meron tayong School of the Spirit, equipping the saints. Teacher, meron ba tayo niyan? Pinapaturo kayo. Kaya may school tayo, tapos parang pag nag-mature kayo, magtuturo kayo. Teacher, leader, pinalilid ko kayo. Kasi depende naman po yun sa natanggap ninyo, yun ang ibibigay ninyo. Yes. Kaya yung manipulator, ganyan. No? Kahit hindi niya natanggap, narinig niya lang. Pero pinamimigay niya. Well, probably, yung iba, tatanggap ng totoo. Pwede yung nagbigay sa'yo, yun ang hindi na-save, ikaw yung na-save. Safe, yeah. Yes, depende sa heart. And then one, evangelist. Kasi we are taught to evangelize people. Ibig sabihin yung salita ni Jesus ay ini-spread natin sa pamagitan ng
na tayo yung ebidensya ng power ng salita ng Diyos. Kaya pag nagbago ka, hindi ka pwedeng mag-evangelize na hindi ka nagbago. Yes. So, yung 5 services na yan, ang bubuo sa iyo na magiging katawan ni Kristo. Yes. Kasi you can have knowledge at saka training doon sa 5 services na yon. At yung na-acquire mong knowledge, yun na yung foundation mo kung anong klaseng Christian ka. So, kapag ikaw ay revealed, malalaman naman. Katulad ni Peter, sinabi niya, you are the Christ. Wala siyang patumbili na sinabi na, you are the Messiah. Hindi siya sinabi na, teacher ka, katulad ka ni, diretso siya, you are the Messiah. You are the Son of God. So, sabi ni Jesus, walang nakaka-reveal yan sa'yo, except my Father. Bakit ako ganito ka-suicidal sa salita ng Diyos? Kasi nirevealan ako ng Diyos. Kasi pag hindi ka revealed, papasok talaga yung alanganin, okay kayo ngayon, bukas hindi naman. So, nakikita naman sa effect. Ang born of God na mga Christian ay nagkikrave, hindi ice cream. Nagkikraving sila ng mga spiritual food, pagkain, na revealed din. Hindi sila nagkikrave ng pagkain na panis. Nasa Old Testament, paulit-ulit. Nagkikrave sila ng bago. Kaya pag ikaw ay born in the Spirit, ang totoong born in the Spirit, and going with the Spirit, ay ang mga taong laging may bago. Yan ang isang description ng isang born in the Spirit. Laging may bago. Kung ikaw ay leader, lagi kang nagli-lead sa kanila ayon sa sinasabi ng iyong director, which is the Holy Spirit. Okay? Gusto ng Panginoon, itong church growth na to, ay magiging avenue or platform. Ano ibig sabihin ng platform? Ito ay magiging lagusan. Magiging lagusan. Kumain ka muna, Brad. Doon. Okay na. Kung nagiging lagusan ng kanyang utak. That's why we studied about the importance of the mind. Ngayon, nowadays, ang church supposedly sagot ng problema. Pero bakit hindi nakakasagot ang church natin? Dahil kulang ng kaalaman. Kung si Jesus ang mind natin, ang mind ni Jesus is supreme. Siya yung solusyon eh. Ngayon, kung under tayo dito sa Diyos na solusyon, we are the body that can reach out people na nasa dilim. Hindi naman pwedeng may light ka dito ka uupo ka lang sa sarili mo. You have to come out to the light. I mean to the dark para mag-shine ka. Yan naman ang plano ng Diyos sa kanyang church. Ang church po ay arsenal. Ito yung bomba. Kung merong highest na ng Israel, ang kanilang yung quality na pangtunaw ng nation, nuclear. Oo. Ang church po ang nuclear bomb. Yes. Tayo ang tutunaw sa dilim. Mag-spread ng supernatural kidlat, supernatural light, which is Jesus. Okay? So, tandaan po natin. Anong ginagawa ng church natin? Tayo ba ay nag-iipon, nagtitraining? Alam niyo, sa isang nasyon, bago makipaglaban ang Amerika, talagang nag-iipon sila ng quality lahat ng mga armas. Kasama na dun yung manpower. Paano mo mapaputok yung armas kung wala yung tao?
At paano mo naman paputukin ng tao kung hindi niya alam? So training is the word. Kaya ang church ganyan. Kung body of Christ ka, ni maligo, hindi ka naliligo, paano yan? Sinisingit ko talaga yan kasi una-unang ma-identify sa'yo is you are being satanic kapag hindi ka clean. Dahil ang description po ng Diyos na light is malinis. Yes. Hindi ka pwede magsabi na, yes, born again ako, pero nakikita yung amoy mo, na ano ng mga tao. Doon pa lang, foul ka na. Physical nga lang yun, pero hindi yan lalabas sa physical mo kung hindi siya dumaan sa spirit mo. If you have spirit of lust, alam mo yan. Kahit na nagkatabi tayo ngayon, kilala ko dito kung sino ang nasa lust pa rin. Kaya tingnan mo saan ka nakatingin because you don't want to listen. Kita mo yung si Crystal? Yung nakausap ko, hindi ano sa akin. Yeah, because denial kasi ang demonyo sa loob ng church. Ang problema natin ngayon, hindi na yun sa labas. Sa loob mismo ng church. Nagdadala ng notebook, nagbabasa, pero hindi sumusunod. Tandaan niyo po, si Satanas ay nakikinig, maraming alam, very bright, intelligent, pero hindi makasunod. Yan yung diferensya natin. Hirap kang mag-obey. Doon pa lang malaman mong hindi ka tunay na anak ng Diyos, saan ka nakatingin. Because you cannot focus. Ang demonyo ganyan, hindi makatingin talaga ng matagal. Hindi nakaka-attention. Katulad ng electricity. Kung ikaw ganyan mo, tapos kunin-kunin mo. Anong mangyayari? Sira ka. Kung totoong alam mo ang fire ng Panginoon, talagang nakasaksak ka doon. Nakikita sa'yo. Kahit nga naririnig mo na ako ngayon, alam mong ikaw ang tinutukoy ko, pero hindi mo pinapansin. Kasi overpowered ka na ng mga demons sa loob mo. Sa church mo makikita ang demonyo. Magmamanifest siya talaga kasi ang totoong church ay may power. Kapag may power ang church na yan, hindi makatagal ang mga ang hindi totoong church. Hindi sila makatagal kasi fire eh. Dalawa ang fire. Holy fire at saka yung fire para pantupok. Ang holy fire ay energy coming from God para sa mga anak niya. Pag hindi ka niya anak, yung holy fire, tutupukin ka. Masisira ka. Katulad din ng electricity, lagi kong sinasabi. Maganda ang electricity, pag hindi mo naman tama ang gamit mo, makukuryente ka. That's why kailangan ng training, kailangan mo ng alam, paano gamitin ang spiritual na equipment. Kaya pinili tayo ng Diyos as a church, as a body of Christ, lalagyan tayo ng kapangyarihan. Bago kanya lagyan ng kapangyarihan, bibigyan ka muna ng knowledge how to use it. Kasi otherwise, para pala mamatay ka pala kung ikaw yung sumalo ng power, hindi ka marunong magdala. Kaya knowledge is very important. Now, the mind is the battlefield. Araw-araw dito tayo. Kaya nga, ang mastermind natin, si Jesus, yung head. Church ka ba? Body of Christ ka ba? Temple ka ba ng Holy Spirit o temple ka ng ni Buddha? Maraming temples eh. Temple ni Buddha, temple ni anong pangalan mo, pwede mong gumawa ng templo mo dyan. Pero yung temple ng Holy Spirit, iba. Based yan sa diniklara ni Jesus na church na ibibuild niya. Saan ang purpose? Alam natin ang purpose ng church is to combat, para awayin ang darkness. Jesus is the light of the world. He is the salt of the earth. Kapag walang lasa, ang buhay mo dito sa earth, talagang suicidal ka. God hates suicidal. Ngayon, pinopromote pa eh. So, alam mo, mundo yan.
Napakatanga mo naman kung di mo alam kung ano yung mga ways ni Satan. Kaya nga the word deception is the game. So, klaro po, ang church, meron tayong responsibility. Ang salita ng Diyos ay instruction. Ano bang paggamit nyo ng salita ng Diyos? Kasi cellphone na yung ginagamit, ano? Hindi na yung Bible. Ang salita ng Diyos, huwag yung kopyahin lang. Lagyan ng color. Lagay dito. Para kung mawala ng Bible, kasi darating ang araw, tanggalin ito, ano na mga antichrist. Magte-take over sila. Wala ng Bible, wala ng Bible. Sino lang ang makatagal? Yung maraming tinanggap na salita ng Diyos. Yun ang maliligtas. Amen. Alright, so yung church ngayon, inaasahan natin ng Diyos na ito na yung piniprepare niya sa last days. Pang final blow niya. Kasi pa-end na nga. Paano niya masira ang mundo kung walang mga church? Kasi ang church ang nilagyan ng power. Nuclear bomb. Para durugin. Para magkaroon ng bagong langit at lupa. So, bago magkaroon ng langit at lupa, hello, kain muna na. Bago magkaroon ng bagong langit at lupa, sa akin niya muna. Sino ang gagamit? Ano ang gamitin ng Diyos? Church. Jesus came, remember, to destroy the works of the devil. Kung totoong tayo ay maka-Diyos o maka-Jesus, tinuruan tayo paano sirain ang hatred, paano sirain ang lahat ng mga gawa ni Satan na nagpapanatili sa iyo, sa dark. Yung entanglement ba? Christian ka pero nandiyan ka pa rin. Yung belief mo pa rin. Christian ka pero yung ugali mo hindi katulad ni Jesus. Hanggat hindi mo na-training ang sarili mo o na-colonize sa kultura ng langit, hindi ka nasidlan ng kapangyarihan para patayin o stop ang mga gawa ng demonyo. We're going deeper. Yes. Come on. Kasi mahilig tayo sa simba-simba lang. We feel good and that's it. That's all, folks. Good night. Ang gusto ng Lord purpose. Bakit sa tingin mo buhay pa ako? Bakit sa tingin mo buhay ka? Kaya na-realize ni Ma'am Chunky, happy birthday Ma'am Chunky, na walang saysay ang buhay niya, 1 year. Hindi siya nag-respond sa responsibility. Ayaw niya ma-involve. Yung iba naman, binibigyan mo ng mukhang wala lang, tanggap-tanggap, wala namang function, kaya namamatay. Ang taong nilagyan ng kapangyarihan, hindi ginamit. Kaya kita mo, unti-unti kang nanghihina. Tapos kita mo yung mga anak mo, lumalakas. Samantala, ikaw lang naman ang nagdala sa kanila. Pag nag-exit ka sa responsibility, hihina ka. Because you're rejecting God. Na sa loob ka ng church, pero rejector ka. Pag ni-reject mo kasi si Lord, automatic i-reject ka rin niya. Diba? Alam naman natin yan sa Bible. So we need to know that. As a church, as a body of Christ, dito nagpapalakasan tayo. Kaya nga gusto ng Lord, do not, Hebrews 10:4-5. Ito yung importante sa church. Hindi tayo mabubuo ng church hanggat wala ito. Can you read that? Hebrews 10:4-5. Bago na ba ito? Yes. Wow. Hebrew. Praise be to God. Thank you, young people, for having the project of our wireless microphone na talagang quality. Yes. Congratulations. Glory to God. Glory to God. Hebrews 10:4-5. Mm. For it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Consequently,
When Christ came into the world, he said, "Sacrifices and offerings you have not desired, but a body you have prepared for me." Yes, a body you prepared for Him. But prior to that, the importance of fellowship. Kaya nga, una-una talaga, how could we have fellowship kung hindi tayo pareho ng sinusundan? Kaya nga, meron tayong, tinatag natin colonization, katulad ng Spaniards. Na-colonize tayo, na-adapt natin yung kanyang kutsara, tinidor, pamaypay, and all that. In fact, yung barong Tagalog, hindi naman atin yan. That is Spaniards. Pero na-adapt natin. In-adapt natin. Hanggat hindi mo in-adapt ang ugali ni Jesus, ibig sabihin, hindi ka na-colonize ng kanyang heavenly culture. Wala naman kasi sa langit ang hindi naliligo. Yes. Mabango talaga sa langit. Kaya nga, kultura po. Ang katulad nito, mag-anniversary tayo sa study tayo, 2 dekada na yan. Study tayo ng kultura ng ng ginawa naman ng Diyos talaga yung Blaan community at saka Muslim. Kultura, may kultura sila. Tayo may kultura din. Ano yung practices? Kultura practices. Ultimo dance, part ng kultura yan. Ibig sabihin, ma-identify sila na sila ay Blaan sa kanilang mga kanta, sayaw, at maging sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Katulad ng Dori, part ng kultura yan nila. Ngayon, anything na kultura or practice na hindi ayon sa salita ng Diyos is not acceptable in heaven. Kaya nga, pumunta tayo sa Maybu para ituro, isa lang ang asawa. At huwag ibenta ang mga anak nila na 13 to 10 years old at ipagpalit sa kabayo. Yun yung dala ni Jesus, to destroy the works of the devil na pinadaan sa kultura upang magkaroon ng away-away doon sa kanilang community. Yan ang pinunta ni Jesus. Ano yung mga kultura natin dito bilang Kristiyano? Hindi tayo totoong Kristiyano kung tayo ay bakla. Huwag niyong gamitin ang Christian na hindi totoo. Yung totoong Christ is the Holy Spirit. Hindi siya gagalaw sa tao hanggat walang righteousness. Kaya ako lang ng kaalaman kung bakit marami tayong mga modern Christians. Tinitingnan lang si Eman. Anong ginawa ng church? Wala. In-interview, tapos sasabihin, alalahanin natin ang kanyang kabutihan. So, may kabutihan ba si Jesus dyan? Wala. Kaya nga, kung hindi nyo ni-recognize na ang kabutihan ng Jesus ay talagang ultimate, nakaka-heal, nakaka-rescue, nakaka-save, at lahat, hindi talaga ligtas si Eman. Representing the young people of today, the digital generation. Nakukuha nila yan sa kanilang digital. So ano ngayon ang gagawin ng church? Kung wala man lang tayong magawa, di ba? Huwag naman sana mamatay tayo na wala tayong nagawa. May alam tayo, may kapangyarihan tayo, pero wala tayong ginawa, it's all useless. Ang ginawa mo lang, nagsimba-simba ka lang. Pero hindi ka, kasi ang description ng Jesus natin, nakakaligtas. Amen. So ngayon, our duty is to see our flocks na under sa atin na nagpapasakop. Tandaan niyo po, pag hindi kayo nagpasakop, hindi talaga kayo sasakupin. Yes. Alangan. Katulad nito, marami tayo pero ito lang ang nagpapakita. Yung iba sa atin, napilitan na lang. Probably because of lack of knowledge again. Why my people fall? Nagsisimba yung iba dito, nagsasama dito kasi may kainan. Hindi natin yan maiwasan. Hindi naman inaano yan, kundi talagang ipapacheck mo sa sarili mo, ano ba talaga ang target mo sa church?
Kasi yun din ang iyong benefits. Kaya nga, sinasabi natin ang totoong church ay may kapangyarihan. Amen. Yung tayo ba yung, pag sinabi natin church tayo, ebidensya tayo. Yung buhay natin na order kasi yan ang description ni Jesus. He came. Nung pumasok na ang Diyos sa magulong mundo, inarrange niya lahat. Naka-in place yung moon, stars, at saka na hindi nagki-chaos. Because that is the works of God. The true one God is the God of order, the God of peace, the God of love. Yan ang Diyos ko. I'm here to represent my God through my life. Pumasok kayo sa bahay ko, talagang ginawa kong the best ko dito para maramdaman nyo na nandito si Lord. Kaya sana huwag kayong pumasok dito, labas-pasok. Paglabas nyo sa bahay, pagpasok nyo sa bahay nyo, kabaligtaran. In other words, talagang pagkain lang yung pinunta nyo rito. Ang aking target, which is target ng Lord, ay ma-influence ko kayo. Anong klaseng influence meron si Jesus? Wow! Ininfluensyahan niya tayo sa kanyang karakter. His character is love, joy, and all the fruit of the Holy Spirit. Yung iba sa atin, ilang taon na sa ministry, nagbabasa din ng Bible, ang baho pa rin nila. Katawan nila parang amoy patay. Buhay ka pa pero patay ka na. So yung amoy mo is representing that you belong to the dead. Hirap i-counsel ang patay. Hirap i-counsel ang demon. But one thing na nalaman natin, binabasa ko kayo sa Colossians kanina, na si Satanas, ang devils at ang demons ay walang kapangyarihan sa tunay na anak ng Diyos. Amen. Pinakita ng Diyos sa atin tuwing merong napuposes dito or nag-deliverance tayo, na kahit anong gawin ng demonyo, kaganon sa kamay ng may anointing, ay hindi niya talaga ma-penetrate. Kaya kung ikaw ay naging, katulad ng sinabi ko kay Crystal, kapag hindi mo tulungan ang sarili mo, hindi ka maniwala sa sinasabi ni Jesus, pinaparusahan mo ang iyong sarili, dahil masasaktan ka at masasaktan, emotionally, talagang papatayin ka ng demonyo na dumidikta sa'yo, katulad ni Eman. Kulang lang dito yung pagsuko mo sa kapangyarihan ng Diyos na nakakasave. Klaro, di ba, Tagalog? So, church, we must be the antidote of the world. Anong klaseng church tayo? Simba lang tayo tuwing Sunday, tapos wala. Di yung high blood mo, hindi mo napalayas. Dahil ang sabi naman ng Diyos sa Luke 4:18, pakibasa nga, reminder, anointing. Ang anointing po ay kapangyarihan, katulad ng nakita ninyo nung nag-deliver tayo ng isa nating kasamahan na na-demonize. Ang anointing ay ang iyong relationship. How close you are to the one who has power. Kasi magre-reflect sa akin ang power. So, hindi ko na pwedeng sabihin sa'yo, uy, alam mo, close kami ni Governor. Nakikita yan. Kung close kayo ng Holy Spirit, nakikita sa kapangyarihan. Because John 1:12, kung tunay na anak tayo ng Diyos, bigyan tayo ng kapangyarihan, kapangyarihan magpalayas ng high blood pressure mo. Kapangyarihan magpalayas ng kung ano-anong mga bipolar at kung ano mga polar-polar dyan. Depression, stress at lahat yan ay kayang palayasin ng kapangyarihan ng anak ng Diyos. Amen. Walang church na gumagawa Paano? Hindi talaga mapaniwalaan yung mga sinasabi sa Bible.
Let's say example itong sinabi ni Jesus. Sinabi niya, basahin daw natin lahat. Okay, go. Luke 4:18-19. The Spirit of the Lord is upon me. Oh, yun. Kailangan mong born again dahil hindi mapapasayo ang Holy Spirit. The Spirit of the Lord cannot be inside of you kapag hindi ka na born of God, which is the Word. Because He has anointed me to proclaim good news to the poor. Yes. Anointed means powerful kang mag-proclaim. Yung mga sinasabing anointed sila, hindi naman nakikita ng boldness. Hindi nga nila ma-express yung Jesus Christ, the Lord, the Almighty. Hindi nga nila yan masabi. So yun, yung anointing is yung dikit mo na para bagang ikaw si Jesus ang nagsasalita. Kaya nga, nung binasa ni Jesus yan sa synagogue, lahat ng mga Pharisees, Sadducees, and all the seas, oo, nakatingin talaga sa kanya na parang, sino ka? Lahat naman sila nagbabasa niyan. Same din ang pagbasa ni Jesus. Kaya malaman mo yung totoong Kristiyano sa kanyang mga words. Sinaway lang kita ng mali yung diction mo, galit ka. Kasi ayaw ni Satan na i-correct yung diction mo. Kasi pag, katulad ng finish, tapos penes. Siyempre, mali yung diction mo, mali ang meaning, natural. Kung anong meaning, yun ang mangyayari. Ganun ka-powerful ang tongue. Yes. Kaya kinukorek tayo. Kasi akala natin, gamit tayo ni Jesus, yung pala ginamit tayo ni Satan. Look at that words, F. Sinabi ng Bible, kapag panay ang mura ng mura mo, babalik sa yung katawan. Nakita ninyo yung mga itsura ng mga mahilig sa ganyan? Parang mga tiyanak. Because what is inside the words of the devil are the devils. So they will come out to your mabait na bata. Ang ganda, parang angelic. Merong time na gumaganon. Sapagkat totoo ang demons. Totoo ang devils. Hindi niyo naman masabing, wala yan nung araw, hindi mo masyadong na-identify kasi wala ka namang alam. So the anointing is the yielding of your Holy Spirit. Kaya yung gaganon-ganon, in Jesus' name, parang yabang mo. Ang mukha mo, si Satanas. Ginamit mo pa yung pangalan ni Jesus. Kaya nga magbasa muna tayo. Little learning ka. Yung mga Kristiyano naman, pag nakakita ka ng pastor, kung anong ginagawa ng pastor, gagayahin nyo, i-research nyo muna. Baka mamaya, mali yan. Kaya yan, tingnan mo na, papahiya ka. Kagaganon mo, hindi naman ang demonyo. Gumanon pa ang demonyo siya. Can you imagine? It's an insult. I mean, na-display ka na wala kang kapangyarihan daw, parang wala sa'yo. Sa susunod na naman, gaganon mo pa rin. Abay, magkasama kayo ng demons. Alright, so, anointing is power from the Holy Spirit, which is God Himself. Yes. Okay. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind. Yes. So, you are sent, Pastora, to ano? To? Set at liberty those who are captives. Si Eman, wala man lang na sendan that will set her free from captivity of bipolar, whatever, at lahat yung mga pinagsasabi niya na hindi niya na alam. I'm so tired. I'm so tired. I want to end my life. Kaninong voice yan? So it means to say na hindi niya kilala si Jesus. Yung kinilala niya yung author ng F. Kung anong lumalabas sa bibig mo, yun ang Diyos mo. Tandaan niyo yan. Yes. Naantok ka dahil wala kang power. That's demons na umaandar sa'yo. Saan sila pumapasok? Sa pamagitan ng sobrang kain. Siyempre, sobrang kain. Ang next niya, ganito na. And then,
gusto na ang mga demons. Kunwari, ginagamit ka ng Lord, di ba? Okay ka. Hindi ka tumatagal yung battery mo, hanggang ganyan lang. So dito natin malalaman, anak ka ba talaga ng Diyos? Ano ba ang spirit na umaandar sa'yo? Yung preaching natin? Anong spirit? Sino ba ang spirit mo? Sino ang tatay mo? Kaya dito sa last days, magkaalaman tayo. Mapapahiya yung mga taong nagsasabi na sila ay Christian, pero hindi nakikitaan ng bunga. Okay? So, lagi kong sinasabi sa bunga, you are sent sa my book to set them free from wrong thoughts na nag-captive sa kanila, katulad ni Aman. You are sent as a pastor to release them from blindness. Kasi may kapangyarihan ka dahil dala mo ang true light. Jesus is the light. Kung totoong Jesus is the light for you, yung taong nasa dilim, mabigyan mo ng liwanag. Yan ang ibig sabihin ng anointing. Next. To set at liberty those who are captives and to proclaim the year of the Lord's favor. Yes, to set them free from the captivity of satanic, world, style, dark. You set them free by bringing the light. At when you bring them to the light, you can proclaim na bagong buhay sila, prosperity will come in, and all the promises of the light will come into them. So you have given the power and authority to announce and declare kung anak ka ng Diyos na ang mangyayari sa iyo ay prophesy that you will become prosperous. You will become like this and like that as the Lord says. So yun po ang anointed person. Ang dala mo lagi is solution. Can you give a clap offering to the Lord? So this last day's church, you are the arsenal of God. Amen. Depende sa head nyo. Sino bang head nyo? Ako ang head ko, ang captain ko si Jesus Christ. Siya yung may power, siya yung savior, siya yung redeemer, siya yung deliverer, siya yung healer. Karga ko yan. Dala ko yan. Anong meron ka? Lahat ng meron kay Jesus, meron ka. Amen. Sa akin, nakakapagbigay ka ng kung anong meron kay Jesus. Kaya the question is, are you yielding? Are you close to Him? Makikita yan sa casting out of the demons in the last days. Dang da da dang. It's showtime. Yan ang sinabi ng Lord sa Revelation. There will come a time na ipapakita niya na ang glory niya. So, saan bang glory ng Diyos? Nasa tunay niya na anak. Amen. Maglalabasan na yung glory. So that the lights will cover the earth with lights. Kaya the more na darkened ang mundo, the more mag-shine ang light ng mga anak ng Diyos. Ito, mensahe na itong nangyari kay Eman. Pero kung hindi nyo na-interpret ng tama, you will follow her. Nasasabihin mo na, ay, lesson learned, pero wala kang power. And then, the devil will drag you there. At nakita mo, same thing ang mangyayari sa iyo. So, church is the power. Dito, sinisidlan ng Diyos ang power, ang katawan natin. Dahil kailangan niya ng katawan dito. Eh kung pantok-antok ka, paano kanyang gamitin? Hindi mo alam, nandiyan yung mga kalaban. Nantok kayo. Kaya nga, kailangan natin ng disiplina. Kailangan natin ng magpa-correct, magpa-training to do His work. Ano ang purpose ng Lord? Bakit tayo tinipo ni Jesus at binagyan niya tayo ng kanyang mind? Para i-continue ang trabaho niya. Ano yung trabaho niya? To go and make disciples to all nations. So wag sana natin patamad-tamad tayo. Nandyan, nasa digital generation tayo. Nandyan yung napakabilis naman. Katulad ng kahit si Brother Rudy nandoon sa Davao. I have the
Nagpipray ako kahit wala yung digital. Alam ng Diyos yan. Kaya pag kinausap ko siya, para siyang nakukuryente. Kasi yung word ng Lord na pauna na sa kanya. Yung aking prayers ba. Kapag nakausap niya ako face to face, parang, because nauna na yung salita ng Diyos. That is the work of a pastor. Kahit anong nangyari, hindi mo nakakalimutan yung plaques mo. Oo, nakakain ka ng magandang restaurant, mukhang limot mo na lahat. Kapag may Holy Spirit ka, dala-dala mo yan kahit ako nasa Manila, kahit ako nasa ibang bansa, dala ko yan lahat. Ultimo si Lele. Kasi nasa mo na siya nasa system mo na. And that's the power of the Holy Spirit. That's the power of the real body. That kung sino nagre-reside dyan sa'yo, yun ang talagang nakikita. So ngayon, hopefully, itong mga huling araw na to na natimbrihan na tayo, mawawala man tayo kasi ang katawan natin ay parang gulay. Paano na to? Paagnas. Whether you like it or not. So bago man lang mahuli sana ang lahat, huwag kayo matulog. Dahil darating araw, diretso ka naman talaga dyan. Gamitin mo, gagawin mo ang lahat mong gagawin. Kailangan ng Lord sa iyo katawan mo. Mula ulo hanggang talampakan. Lalo na ang bibig mo, kailangan ng Lord. Ang puso mo, kailangan ng Lord. Ang katawan mo, yung pinapakita mong healthy ka. Kahit anong sasabihin ng Lord, jump up ka kaagad, hindi yung physically fit ka. Mentally fit ka. Spiritually fit ka. Maging sa financially fit ka. Hindi ka magamit kung hindi ka fitted. Sama-sama, ganun lang. Pero hindi guarantee na save yan. Yung sumasama sa atin. Hindi guarantee kahit pastor ka pa. Hindi guarantee na save ka. Ang salvation ay pinapakita araw-araw. Maramdaman mo na ito, save to. Ini-enjoy niya ang salvation package ng Lord. Solution after solution. Nakikita sa Kanya. At hindi lang yan. I-overflow ng Lord kasi ang target ng Lord yung katabi mo. Ang target ng Lord is saving program. Tinipon niya tayo bilang katawan niya para i-save ang humanity. Palakpakan natin ang Lord. Hindi na tayo nagbabasa ng Bible, kumakanta-kanta. Kaya yung iba, hindi pa na-overcome yung mga struggles nila because hindi pa sila nagpakaanak ng Diyos. The power is the evidence. Hindi naman pareho ang power natin Measurement yan sa iyong faith. Tandaan nyo, ang faith ang ninanakaw ng demonyo. Paano siya magnakaw? Katulad ng business mo sa trabaho. Pero balik ta rin ng demonyo. Ito kasing church na to, nagnanakaw ng time ba? Baliktaran lang yan sino bang may-ari ng time mo? Ganon. Pag marami kang alam, marami kang panlaban. Pag wala kang alam, o yun lang, one side lang alam mo, lagi kang talunan. Sino ba may-ari? Tapos ikaw magre-recite ka, the Lord is the owner of heavens and the earth and everything in it. Tapos ngayon, tinawag ka ng Lord na may church meeting, wala kang time. Well, at the end of the day, papakilala ng Lord sa iyo kung sino may-ari ng time. Pag kinuha niya ang time mo, pati trabaho mo mawawala. Pati yung pagko-coffee shop mo mawawala. Kasi gusto niya magpakilala na siyang may-ari ng time. Okay? So kaya nga, ako nandito, ako to stand for the righteous. Example ko lang inconsistency. Katulad sabi ni malaman mo talaga ang tao na nagsisinungaling. Like sa sentence niya, observe mo. Ganito daw, maya may iba. Maya ganito na naman. So ikaw, nagpapalo, nahihilo ka. Ang ending, sa totoo niyan, meron pa palang totoo. Can you imagine, you spend time sa taong
nagagalibol sa'yo. Tapos at the end, nahilo ka because hindi ka marunong mag-discern. So yun po ang trabaho ng Diyos sa church. The Holy Spirit is our teacher. The Holy Spirit is our governor. The Holy Spirit is the one who handle our lives. Kung sumuko tayo sa Kanya, nagpapahandle na tayo. Lahat ng instruction niya, sundin natin. Led ba? Led. Siya na yung may wala na tayong karapatan. So, hindi lahat tayo dito sa BCF ay talagang fully surrendered. Aminin natin. Kasi progressive naman talaga yung full surrender eh. Bukas mag-surrender ka, pero meron ka pang itatago. Wag lang ito. Hanggat naubos mo, kailan kaya maubos ang surrendering ng lahat? Na wala ka nang isinisikreto, then doon lang talaga take over ang Diyos. Kung wala kang surrender, wala siyang take over. Ako, ina-attach ko yung salitang surrender sa takeover. Katulad ng sister-in-law ko. Pang, confess this again. Tataka ka, matagal na siya na-confess, pero ipa-confess uli. Kasi ninanakaw ng demonyo ang faith ng tao. Hindi ibig sabihin na nag-altar call, natanggap ko na, kaya sabi ng mga religion, minsan mo lang tinanggap. Huwag lang paulit-ulit ng tanggap. Kaninong boses yan? So, kaya nga, yung nakatanggap ng Jesus Christ, nandun sa Amerika, F ng F. Tapos sabihin, Proverbs 18:21, the power is in the tongue. It's life and death. Nakalimutan na. So, kasi uso sa Amerika ang FF. Alam nyo ba? Natatawa nga ako dito. Mayroon tayong isang leader. Alam niya kung sino. Yung asawa niya, bagger doon sa Amerika. Pagdating dito, panay slang, hindi malang maka-straight ng English, panay ang FF. Sabi ko, wow, hindi malang na-influensya ng asawa. So, pumunta doon siya sa US. Well, I'm sure, pareho na sila kasi alam ko, nabalitaan ko, may mga sakit na yung ating dating leader dito. Dati-dati, wala naman silang sakit. Kapag nasa presensya kayo ng Lord, I guarantee you, mawawala ang sakit. Yes. It is an environment of Garden of Eden. Yes. Ang Garden of Eden is presence of God. Yes. The moment na lumabas ka sa Garden of Eden, or your responsibility, mawawala yung radiation ng langit sa iyo. Nakita mo yung iba na nagrebelde, puno ng sakit. The moment nag-submit ka, nandiyan ka sa environment, sa presence ng Lord, at nagagamit ka. Sapagkat, syempre, the Lord will give you everything that you need para malaman ng mga tao na ikaw ay tao niya. Amen. So, I believe that equipping the saints is very important because ito po ang school of the Spirit. Hindi Bible school ang school natin. School of the Spirit. Hindi Bible study. Life study. We study life. We study Jesus. If Jesus is life, we study Jesus. Yes. And Jesus will become, we will become like Him. Amen. So, anong ginawa ni Jesus? Yes, nag-suffer. Yes, namatay. Yes, na-buried. But resurrected. Amen. Yung apat na yan, na event ni Jesus, ay mapapasa iyo if you know Him and be like Him. Amen. So, our vision in this church is to, one day, we see the power and the promise of God na tayo lahat ay isisipline ng Panginoon. Yes. Habang yung kanyang prophetic word, nasisirain niyang lahat ng wickedness ng mundo. Yung righteous naman ay ililip up niya. Amen. Yung mga nagpasakop sa kanya ay ililip up niya, hindi ma-harm. He promised that I will not harm you. He promised that I will not leave you. Amen.
I will not forsake you in the midst of tribulation. He promised that I will get you. And where I am, there you will be. God bless you, church, the body of Christ. Amen. These are our church leaders. Yan, mga leader yan lahat. Tinitraining, tuwing meeting may pagbabago. Kaya sorry na lang sa mga cannot be. So kaya nga po, hindi ko po kasalanan kapag kayo ay hindi kayo dikit sa Holy Spirit dahil nasa atin naman. Sila pa. May karapatan din sila. Makita ng mundo na mga workers ito. Ang mga luma po ay pinapalitan na. Alam niyo sa bahay, kapag if there is a resurrection, yung mga bulok, tinatanggal, di ba? Pinapalitan ng makabagong equipment. Kaya kayo yung pinalit. Mga bagong equipment para maging matatag ang church ni Jesus Christ. God bless you. We love you. Coffee time.